Ito guys, this time gawa tayo ng pre-order na 50 pieces of OB cheese pandesal. So gawa muna tayo. So ayan, magmamasa muna tayo ng tinimpla nating dough. Masamasahin mo hanggang lumambot siya, maging smooth na, makinis na kumbaga. Hindi na siya, maramdaman mo naman yun sa palad o sa kamay mo pag okay na kasi siya, smooth na kumbaga. Hindi siya yung medyo magaspang-gaspang na nararamdaman pa yung gaspang ng flour. So ayan, masamasahin mo siya, hampas-hampas mo para mabilis siyang lumambot kumbaga. Tapos paalsahin na natin siya. So ito yung mga ingredients natin. Yan na yung ipinaalsa natin dough kanina na minasa natin. May white cheese, may OB, breadcrumbs na ginawa ko. Ako nang gumawa ng OB breadcrumbs na yan. Tapos syempre yung OB jam, yung nabibili lang sa garapon. So gawa tayo guys. So i-punch out natin yung dough para matanggal yung yung tawag diyan, yung air pocket ng dough. Yan, tapos takpan natin yung natitirang dough para hindi siya mag-dry at tumigas. So pagka baston mo ng dough, timbangin natin siya 40 grams kada isang peraso para pantay-pantay lahat. Tinimbang sila lahat kumbaga, walang sobra, walang malaki, walang maliit. Kumbaga pantay-pantay sa yung laki nila. So ayan. Magbilog-bilog muna tayo kagaya ng pagbilog-bilog niya sa'yo hanggang naniniwala ka na at iniwang ka pa rin niya. So ayan, 40 grams kada isang peraso ng natin, bread natin na gagawin. Tapos maglagay na tayo ng filling. So i-flat na natin siya gamit yung rolling pin. Flat mo ng mabuti. Tapos yan, lagyan na natin ng palaman, which is yung OB jam. So tansyahin mo lang kasi yung ibang customer ayaw nilang masyado marami yung OB jam. Kasi nakatamisan sila pag maraming OB jam sa loob. At saka syempre, mahal din ang OB jam. So kailangan tansyahin mo lang, wag yung kasi malulugi ka naman, wala ka nang kikitain pag masyadong marami yung OB jam na ilalagay mo. So yan, ilagay natin yung buong white cheese. Iniwa ko sa gitna kasi nga pag buo yung ilalagay mo, may patulis, di ba, triangle siya. So mahirap siyang pabilugin kasi nga yung tusok ng triangle na cheese, mahirapan kang pabilugin siya. So kailangang hiwain mo muna yung white cheese sa gitna para hindi siya ganun ka-triangle o may tusok. So ayan, bilog siya. Pagka bilog mo, i-dot-dot mo dyan sa so OB breadcrumb na gawa natin. Ako ang gumawa niyan, bali OB flavor siya. Hindi siya yung ordinaryong breadcrumb na nabibili sa tindahan lang. So gawa pa tayo ng pangalawa hanggang maubos na yung dough natin. Lagyan natin ng palaman tsaka yung white cheese. So ganyan lang yung paggawa. Mahirap naman siyang gumawa ng tinapay kasi nga matagal yung proseso dahil nga sa 2 beses ka magpo-proof or magpapaalsa. Pagka masa mo, ipapaalsahin mo muna siya, tapos pag na-mold mo na o ang tag na yun, parang ganyan. Pagkatapos mong lagyan ng palaman, papaalsahin mo ulit sa pangalawang paalsa. So matagal talaga siya. Kasi kung di mo naman papaalsahin, ang result, matigas yung tinapay mo. Hindi siya chewy, hindi siya moist. Tapos madali siyang tumigas. Pangalawang araw pa lang matigas na siya. Whereas kung pinaalsa mo ng maigi o mabuti, medyo matagal yung lifespan niya na malambot siya kahit ilang araw na. So ganyan lang guys. Hanggang matapos mo.
Lahat naman ng bagay na ginagawa mo sa buhay, kailangang pagsikapan mo para hindi masayang yung effort tsaka yung gastos mo sa pagbili ng mga ingredients. So, kung gagawin mo ng isang bagay, pagbutihin mo na. Ayan. Hindi lang man siyang pag pinapanood mo, papanoorin mo lang siya, parang ang dali-dali. Pero pag ikaw na mismo ang gagawa, may hirap din at saka nakakapagod din. So yan guys, yan yung nabuo natin. So pag napansin nyo, maliit pa lang siya. Pero pag pinaalsa natin, ayan na, napaalsa na natin ng pangalawang paalsa. Wala na silang space, kung puno, dikit-dikit na sila, wala na silang space. Wala na silang social distancing. So isasalang na natin sa oven. Lutuin natin siya ng 9 to 10 minutes. So yan, nasa ibabaw siya habang nakasalang yung nasa ilalim. So luto na siya guys. Na kompleto ko na yung 50 pieces na pre-order. Kukunin mamaya-maya. Dadaanan ng umorder. O, di ba ang ganda ng kulay? Kasi yung breadcrumbs niya, ubi pa rin, hindi brown. So, mangmukbang na lang tayo guys. Tikman natin. Siyempre masarap siya, no? Chewy yung yung pagka-bread niya. Ayan, malambot pa. Sarap. Hindi tinipid sa palaman. Kitang-kita yung yung white cheese. Tsaka ang lambot niya guys at chewy talaga siya, as in dumidikit talaga sa ngipin mo habang kinakain mo siya. Kain tayo guys. Mukbang na lang tayo. Huwag ko nang siyang ibenta. Baka maubos ko siya. Yan maraming cheese. Kasi buong cheese yung Thank you for watching guys. Bye!